Well, mga kapupong, sa mga oras na isinagawa ang magkatuwang na military exercise sa hilagang baybayin ng Pilipinas, dumating ang puwersa mula sa Pilipinas, United States at Japan sa lawag at mga kalapit na lugar upang magsagawa ng coastal defense simulation. Sa gitna ng operasyon, ipinakita ng Armed Forces of the Philippines, United States Military at Japan Self-Defense Forces ang koordinadong galaw sa senaryo ng paglapit ng isang hindi kilalang grupo sa baybayin. Agad na isinagawa ang monitoring, surveillance at pag-secure ng shoreline. Mga kapopong, ang Philippine Forces ang nanguna sa ground deployment habang ang United States ay nagbigay ng technical at logistical support. Ang Japan naman ay nakibahagi sa coordinated movements at nagbahagi ng operational experience. Ayon sa mga eksperto, malinaw ang integrasyon ng tatlong puwersa dahil sa paulit-ulit na joint training. Sinabi ng mga opisyal ng Philippine Military na ang layunin ng exercise ay palakasin ang readiness at kakayahan sa anumang sitwasyon na maaring makaapekto sa territorial security. Ang training ay nagbigay ng pagkakataon upang masubukan ang bagong kagamitan at mapaunlad ang mga plano sa controlled environment. Mula sa United States, mga kapupong, sinabi ng kanilang representatives na ang paglahok ay bahagi ng mas malawak na commitment sa regional stability. Ang kanilang puwersa ay nagdala ng amphibious units at air support na ginamit sa iba't ibang bahagi ng simulation. Ang Japan representatives ay sinabi na ang kanilang paglahok ay bahagi ng mas pinalawak na papel sa Asia upang makatulong sa pagpapanatili ng stability at cooperation sa rehiyon. Ang kanilang presensya ay nagdagdag ng karagdagang coordination sa trilateral setup. Well, sa kabuuan ng exercise, mga kapopong, sinubok ang communication systems ng bawat unit. Mahalaga ang mabilis na palitan ng impormasyon sa ground, naval at air components upang mapanatili ang maayos na operasyon. Ang command centers ay nag-monitor upang masigurong naka-align ang lahat sa kabuuang plano. May ilang residente, mga kapopong, sa lawag na nakasaksi ng bahagi ng aktibidad. Tiniyak ng mga autoridad na minimal ang epekto sa araw-araw na pamumuhay. Ang coordination sa local officials ay nagsilbing bridge para sa maayos na operasyon. Ang coastal terrain ay nagbigay ng realistiko na kondisyon. Ang mga tropa ay nag-adjust sa hangin at alon habang isinasagawa ang defensive positioning. Ayon sa mga eksperto, ito ay mahalaga sa aktwal na kahandaan. Ang mga barko ay nag-coordinate offshore habang ang mga piloto ay nagbigay ng updates mula sa itaas. Ang ganitong multi-layered system ay nagpakita ng balance ng operasyon. Ayon sa defense officials, ang exercise ay bahagi ng matagal ng cooperation at hindi nakatuon sa anumang partikular na bansa. Layunin nito ang mas maayos na coordination at readiness sa rehiyon ng mga tao sa mundo. Sa pagtatapos, sinabi ng mga opisyal na nasiyahan sila sa resulta. Nakita ang pagtaas ng coordination at execution. Ang mga natutunan ay gagamitin bilang bagong plano para sa susunod na training. Ang lawag exercise ay nagpakita ng kahalagahan ng cooperation sa pagitan ng Pilipinas, United States at Japan. Sa pamamagitan ng malinaw na komunikasyon at shared goals na ipakita ang kahalagahan ng teamwork sa Asia para sa stability at fair cooperation sa hinaharap. Well, mga kapupong, isang tanker na may kargang oil ang muling hinarang ng barkong pandigma ng Estados Unidos sa gitna ng mas pinaigting na pagbabantay sa mga rutang pandagat na konektado sa Iran. Hindi pinayagan ang nasabing sasakyang dagat na makapasok sa pantalan, ayon sa mga opisyal na may direktang kaalaman sa operasyon. Ang insidenteng ito ay itinuturing na bahagi ng tuloy-tuloy na plano ng Washington na higpitan ang galaw ng oil shipments sa rehiyon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang ganitong mga aksyon, lumilitaw din ang mas malawak na direksyon ng pulisya na iniuugnay sa kay Donald Trump. Sinabi sa mga ulat na hinikayat niya ang kanyang mga aide na paghandaan ang mas mahabang pagpapatupad ng maritime restrictions laban sa Iran. Layunin umano nitong paliitin ang kakayahan ng bansa na kumita mula sa oil exports, isang mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, mga kapupong, nananatiling open ang komunikasyon sa pagitan ng magkabilang panig. May mga representatives mula sa iba't ibang bansa na dumating sa mga pagpupulong upang subukang mapababa ang tensyon. Para sa ilang eksperto, ang kombinasyon ng presyon at diplomasya ay isang pamilyar na approach sa ganitong sitwasyon, kung saan sinusubukang balansehin ang kontrol at pakikipag-usap. Sa panig ng Iran, sinabi ng kanilang mga opisyal na pinag-aaralan nila ang posibleng praktikal na plano bilang tugon sa mga paghihigpit. Bagamat wala pang malinaw na detalye, ipinapakita nito na hindi nila basta pinapalampas ang mga nangyayari. Gayunman, napapansin ng mga eksperto na maingat ang bawat galaw ng Tehran
upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Pero mga kapupong, ramdam din ang epekto nito sa pandaigdigang merkado. Nananatiling matatag ang dolyar ng Estados Unidos na sinusuportahan ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa direksyon ng pulisya nito. Sa mga oras na sinusuri ng financial analysts ang sitwasyon, kanilang tinututukan ang posibleng epekto sa supply ng oil at sa mas malawak na galaw ng trading sa buong mundo. Ang sektor ng shipping ay isa rin sa direktang naaapektuhan dahil sa presensya ng mga barkong pandigma at sa posibilidad ng karagdagang paghaharang, may ilang kumpanya na nagbabago ng ruta at nagdadagdag ng safety measures. Para sa mga eksperto, ipinapakita nito kung gaano kasensitibo ang global trading sa mga ganitong pangyayari, lalo na sa mga rutang mahalaga sa daloy ng energy resources. Anyway, mga kapopong, ang mga kalapit na bansa sa rehiyon ay patuloy ding nagmamasid sa sitwasyon. Marami sa kanila ang umaasa na mapanatiling open ang mga pangunahing daanan ng mga barko upang hindi maapektuhan ang kanilang sariling ekonomiya. Ang ilan ay nananawagan ng pagpigil at mas maingat na paghawak sa sitwasyon upang maiwasan ang mas malawak na komplikasyon. Sa larangan ng diplomasya, nagpapatuloy ang pag-attend ng mga leader at representatives sa mga closed-door meetings. Layunin ng mga talakayang ito na makahanap ng paraan upang mabawasan ang tensyon at maiwasan ang mas seryosong alitan. Bagamat mabagal ang progreso, may paniniwala ang ilang eksperto na mahalaga ang ganitong mga pag-uusap upang mapanatili ang katatagan. Well, mga kapupong, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ang bawat plano at aksyon ng mga bansa ay may kaakibat na epekto hindi lamang sa rehiyon, kundi pati sa mga tao sa mundo. Sa mga oras na patuloy ang mga operasyon sa dagat at ang usapan sa likod ng mga pinto, nananatiling hindi tiyak ang magiging direksyon ng mga susunod na pangyayari. Pero mga kapupong, malinaw na ang balanse sa pagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran at pakikipag-ugnayan ng susi upang maiwasan ang mas malalim na sagupaan. Habang patuloy ang pagbabantay sa mga rutang pandagat, inaasahan ng mga eksperto na ang bawat panig ay mananatiling maingat sa kanilang mga desisyon upang mapanatili ang kaayusan sa isang sensitibong bahagi ng mundo.